Samba Pilipinas! Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day, everybody. Welcome to Samba Pilipinas Presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Another Friday evening from the Philippines to your places all over the world. Kamusta po kayo, mga kamabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas? Paano ba natin sasabihin yun, no? Ang ating first segment to our Samba Pilipinas online station. And nagbabalik na naman tayo to another Friday of fellowship and worship
And sino na ba ang mga kasama natin dyan? Para tuloy niyong i-share ang ating live stream for tonight. And once again, welcome to Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Alright, marami tayong kasama ngayong gabing ito. Of course, kompleto. At nandito ang magkapatid na busy si Ate Yuan at si Kuya Cody. They are present tonight. But before we proceed with our program for tonight, tawagin na natin si Dad Elmer. Hello po. Sama-sama po tayo mga kasamba Pilipinas na hindi humihinto. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pagko-contend, sa ating panawagan na pinagkaloob ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Tayo ay naniniwala, nagtitiwala na ang Diyos ay mayroong galaw at siya'y patuloy na gumagalaw sa ating bayan. Kaya naman tayo ay nananalangin, nananaghoy at nagko-contribute sa anumang kaparaanan na tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Mga platforms na ating ginagalawan, tayong lahat ay nag-a-arise, tayo ay nagiging excelente, we are being faithful to what the Lord God has entrusted to us, mga kasamba Pilipinas. Kaya samahan niyo po kami sa buong isang oras na ito na tayo ay magkakaroon ng pagsamba, pananalangin, and we are going to talk about things na patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating bayan. At meron tayong mga awitin, mga God-given songs na naglalaman ng mga letra at musika na may kinalaman sa galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Kaya naman, and we are also looking at some principles, divine nuggets na ating nilalakaran at iniimprenta ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, sa araw na ito na muli ay tayo magkakasama, ay sigaw natin, anak, ang ating programa sa gabing ito. 1, 2, 3. Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas! Alright, marami na tayong kasama dito sa comment section. Unang-una na dyan ay si Leonie Gula. Blessed day po Samba Pilipinas. Si Kuya Boyet Cruz, si Joshua Deligero. Blessed day po Samba Pilipinas. Si Ate Tess Agliam. Get well soon, Ate Tess. Great day po Samba Pilipinas, sabi ni Ate Tess. Si Franz Justin Fuentes. Blessed day po Samba Pilipinas. Si Tita Marie Suaco. Great day po Samba Pilipinas. Si Elin Manalo. Blessed day po hashtag Samba Pilipinas. Si Kuya Boyet Cruz. Great day po Samba Pilipinas. Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Si Pastora Nay Malu Magpantay, mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas online station. Si Ate Maylin Kim from South Korea, great day po Samba Pilipinas. Si CM De La Cruz, good evening Samba Pilipinas. From San Jose City, Nueva Ecija, si CM, hello. Si Ate Maylin, mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Si Sandra Ray Domingo, great day po Samba Pilipinas, mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Great day po, sabi naman ni Pastora Nay Cecil Collado. Si Steph May Pablo, nandyan din, blessed day po, hashtag Samba Pilipinas. Si Steph Joy, blessed evening po, Dad Bishop Elmer, Mami Malutay, Mark, Ate Mike, Ate Iwan, Kuya Cody, and to all mga katipaneros. Si Deborah Dampitan, great day po, Samba Pilipinas. At nag-hashtag naman dyan si Steph Joy, mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Hashtags. Mabuhay ang Siglo Pilipino, Samba Pilipinas. At si Ate Cherry, nandiyan din nanonood. Good evening po sa inyong lahat. Alright. Alright, tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. At tayo ay patuloy na nanghahawakan, nakikilahok. Tayo ay nakikikontribute. Kaya mga kasamba Pilipinas, naniniwala tayo na hindi ito mapipigil, hindi ito maawat, at pupunuin ito ang buong daigdig. Amen and amen. And of course, kasama natin si Yuan niya. Hello muna si Ate Yuan sa ating mga viewers. Teka lang muna, wala kang mic. Pabukas ako ng mic ni... Yan. Sige. Yan. Good evening po sa mga kasama po namin tonight. And let's worship together po. Ayan, let's worship together. Speaking of worship, awitin na natin ang first song natin for tonight. Alright. Okay, let's sing this song. Of course, ay patuloy tayong patuloy nating inaabangan, of course, ang mga mangyari sa ating bansang Pilipinas and also ang galaw ng Diyos sa ating bansa. So, awitin natin ang galaw ng Diyos.
ng Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng bahagi ng buhay. Ang galaw ng Diyos ay nadarama kahit saan magpunta. Di na ito maaawa, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawa, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Galaw ng Diyos ay pagiging isa. Si Jesus na sa iyo, si Jesus na sa akin. Ang galaw ng Diyos ay tipanan, pagmamahalan, walang hanggan. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Ang galaw ng Diyos ay pakikipaglaban para sa panawagan ng bayan. Ang galaw ng Diyos ay maibaba, kanyang kalooban sa ating bansa. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Ang galaw ng Diyos ay pakikipaglaban para sa panawagan ng bayan. Ang galaw ng Diyos ay maibaba, kanyang kalooban sa ating bansa. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig.
galaw ng Diyos. Alright. Hindi na ito maaawat, hindi na ito mapipigil. Ang galaw ng Diyos ay hindi nagpapaawat. Ang galaw ng Diyos ay tuloy-tuloy. Kaya naman mga kasamba Pilipinas, patuloy tayo. We are flowing with the move of God in our beloved nation, mga kasamba Pilipinas. At kung papaano hindi naaawat ang galaw ng Diyos, ay hindi rin naman tayo magpapaawat sa ating pakikilahok, sa ating pakikipag-contribute. We are into fulfilling our toka. Itong ating ambag sa patuloy na pag-angat ng atmosphere na meron tayo sa ating bayang Pilipinas ay patuloy nating tinatayuan, mga kasamba Pilipinas. At tayo naniniwala sa nakikita nating mga pangyayari sa ating bayang Pilipinas ay patungo tayo sa kaluwalhatian. Ang dilim ay patuloy na na-expose, ang liwanag ay patuloy na magsisimula na lumutang sa ating bayang Pilipinas, bit-bit ng kanyang mga anak, ang apoy ng banal na Espiritu. Kaya at the end of the day, tayo ay may katiyakan. Ang tagumpay, mga samba Pilipinas, ay nasa ating mga kamay sapagkat hindi tao ang gumagawa. It is not by the arms of the flesh, kundi ang Diyos ang siyang kumikilos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Ayan, marami pa tayong kasama pa na nadagdag from kanina. Ayan, si Pastor Ty Alan Esponilla, Blessed Day mga kasamba Pilipinas. Si Apple Fuentes, Blessed Friday po, Samba Pilipinas. Si Julian Ocampo, andyan. And congratulations. Congratulations. Andyan pa sa Kabanatuan. Congratulations. Congratulations, Richard and Julian. Oo nga, talagang isang, of course, provision ng Panginoon. Isang bodily form na naman ang lalabas mula sa sinapupunan. Isang bodily form na magbibitbit ng, of course, ng galaw ng Diyos, at magmamanifesto ng buhay ni Kristo sa kanyang katawan. Amen. Si Eileen Manalo, ang galaw ng Diyos. Si Kuya Boyd Cruz, amen and amen po, ang galaw ng Diyos. Di na ito maawat, di na ito mapipigil. Amen. Victorious Day po mga kagalaw. Sabi ni Ate Maylin Kim, ayan, si Ate Tess Agliam, amen and amen po, thank you Lord. Si Psalmist David Ibasco from South Korea, amen. Ayan, Hello bro. Malapit-lapit na tayo magkita-kita niyan. Ayun April We are praying for it and we are receiving an urging from the Lord na makabalik at mag-contribute muli, magdilig ng mga binhi na tinanim ng Diyos diyan sa bayan ng bansang South Korea. Alam naman natin na minarapat ng Diyos na ang conception, ang birthing ng Samba Pilipinas ay maganap diyan sa bayan ng South Korea. Amen. Kagabi lamang kausap namin ang senior pastor ni David, si Ninong Chris Olzame. Yan, And marami kami napag-usapan. Isa daw ng SODSO, of course, Educational Consultancy Services. Amen. Yan. And of course, pag-usapan din namin ang ating chance ang bumalik sa South Korea. Tayo daw ay matagal nang hindi nakakabalik at ipagpatuloy daw natin ang ating mga sinimulan doon. Kaya tayo ay babalik. See you soon, David. See you soon. Ayan. See you soon. Ayan, sa isang galaw, ang Diyos ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang katawan, ang simbahan, sabi ni Pastor Ty Alan Esponilla. Sabi naman ni Joshua Deligero, amen po. Ayan, happiest birthday uli, Kuya Mark. Shout out, Samba Pilipinas, sabi ni David. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Sabi ni Psalmist David, see you po, Pastor Elmer and the team. Ayun. Ayan. Our Mark plan is talaga. April. Kaya makita-kita tayo. Correct. We Ayaw are namin. being drawn by our brethren na nandiyan sa South Korea, mga katipanero, mga kasangga sa nangyayaring paggalaw at pagkilos ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Kaya excited tayo na tayo ay muling ibalik ng Panginoon diyan sa lugar ng South Korea upang ayun nga sabi ni Pastor Chris Olzame, ipagpatuloy natin ang mga bagay na sinimulan natin doon sa South Korea. Alright. Yan. Alright.
Kaka-excite. Yahoo! Sabi ni David. Oh, wow, praise God. See you po. Ayan, basa nyo na po pala yung kanina. Amen po, sabi ni Ate Mylene Kim. Of course, isa sa mga very excited yan si Ate Mylene. Ayan. At of course, we are seeing the possibility na magkakaroon tayo. We are going to build our base. We are articulating it. We're going to build the base of a base of Samba Pilipinas diyan sa South Korea. Yaman din lamang na meron tayong inheritance diyan. Diyan tayo sinimulan ng Diyos. Diyan naganap ang unang Samba Pilipinas event. September 11, 2016. Yes, yan ang birth ng Samba Pilipinas. And of course, we are very excited to go back. Sabi nga ni Ninong Chris kagabi, ilang taon na kayo hindi nakakabalik? 8 years na. Hindi nakakalimutan niya pa yung kasi... 2019. Hindi po, yung ang pagkakaalam niya, 2017 yung huling event po natin with Poymen, tama po ba? Yung Poymen. Pagsambang Pinoy. 2017 pa yun. Yeah, yun po yung sinasabi niya. Okay, pero ayan, gayon pa man ay tayo ay very excited na makabalik. Of course, marami tayong naitanim, sabi nga ni Papa, 2016, doon ang pinakauna, the birth of Samba Pilipinas. Anak, yung orchestration na ginagawa ng Diyos, yung preparation, yung development, yung building up na ginagawa ng Panginoon para ma-establisa ang imprenta na ginagalawan nating sandata. Itong imprenta ng tunay na pagsamba ay lumapat at isa nga dyan ang naging pintuan para sa atin upang tayo ay ibalik ng Diyos. Nagbabadya ang Kairos moment para sa ating pagbabalik at of course dumadaan tayo sa pintuan ng Sodso. Isa sa mga ministry na ginagalawa ng Samba Pilipinas. Ito ay ang imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Amen and amen. Wow, 1 year before ako makarating dito, 2017, pala siya nakarating, si David. Ayan. Hello po tayo Hello po tay, Samba Pilipinas, sabi ni Kuya Arvin Belen. Hello, Arvin. At excited na makabalik ulit ng Korea si Ate Tess Agliam. Amen po, see you soon po in Korea, sabi ni Ate Tess. Alright. And si Avel, great day po Samba Pilipinas. Alright. Very excited ang ating mga mga kasama dito sa comment section na pag-usapan lang natin ang Korea. And of course, yan ay isa sa mga bansa na may inheritance talaga tayo pa. Correct. Kaya excited tayong bumalik doon to have our harvest season. Yes. Tama po ba pa? Amen. Harvest season, of course, ng mga una na lumalabas na mga bunga. And of course, nananatili tayo na ang mga tinanim natin ay patuloy nating didiligan. At ito nga ay may kinalaman sa ating anunsyo, announcing the calling of the nation, wherein ang Samba Pilipinas ay nakikiihipo ng trumpeta upang sumigaw, from the top of our vocal cords, we are shouting itong sinasabi natin dito sa ating programa. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Now pa lang ay nagbubunyi na po ang South Korea to welcome Samba Pilipinas team, sabi natin Mylene Kim. Yes, amen. And amen, of course, si Mylene Kim, sama ang kanyang pamilya, ang kanyang dalawang anak na si Minsung at si Haejung. Of course, siya ay pinartner ng Diyos sa isang Koreano. Kaya naman ang kanyang mga anak ay Koreano na mga Pilipino at Pilipina. So kaya naman makita natin ang partnership ng dalawang cutting edge na meron. When it comes to prayer, Korea is the leader. But when it comes to worship, ito ay panawagang laan para sa ating bayang Pilipinas. Kaya excited Amen. si Mylene Kim na magpadala tayo ng reinforcement. Ang ating Samba Pilipinas team ay makakapagpadala ng reinforcement. Of course, we are flowing and moving with the Kairos moment. Kaya naman atin ang nararamdaman ang pahiwatig ng ating Panginoon na ang mga kanyang balakin, ang kanyang mga plano ay patuloy nating
ipagpapatuloy doon sa lugar ng South Korea kasama ang mga remnants, mga Filipino remnants na kung saan ay nananatiling aktibo at nagpapatuloy na nakikilahok at patuloy na sumasama sa pagkilos at paggalaw ng ating Panginoon. Tunay na pagsamba sa South Korea, sabi na Isaiah Joshua Magpantay. Kamusta ang iyong contest? And sino pa ba nandyan? Si Eileen Manalo, amen po. Alright. Si Leonie Gula, amen po. Thank you po, Lord. At ayan. Let's sing our second song for tonight. A song that was a favorite in this program. Ilang beses ito nakanta na awit sa programang ito. Pero ngayon, naawitin ulit sa atin ni Ate Yuan kasi tayo ay patuloy na naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. This song is called Pangako Mo. Pangako mo'y natutupad sa aming bayan na nasingit na ang iyong buhay sa amin ay masimit. Isang awitin mula sa
Samba Pilipinas Worship Teams Camp, Pangako Mo. Napakaganda ng mga letra nito, mga Samba Pilipinas, na kung saan ay nagsasabi na ang pangako ng Diyos ay natutupad sa ating bayan at ito ay makita at ating matanawan ang kalwalatian ng ating Panginoon Diyos. At ang mga Pilipino remnants ay merong hunger and thirst, merong panaghoy sa kanilang mga puso na makita ang kalwalhatian, ang kabanalan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy na magtagumpay sa ating bayang Pilipinas. Bahagi ng kanyang paggalaw, mga kasamba Pilipinas, ay ang pagmamanifesto ng kanyang kalwalatian sapagkat the Lord Jesus Christ is manifesting and He is the embodiment of the fullness of the glory of the Lord. Kaya naman sa kalwalatian na patuloy na nagbubukang liwayway sa ating bayang Pilipinas, ay meron tayong kasiguraduhan na ang kadiliman ay napapawi, ang kasalanan ay mai-erase, mabubura, at of course, ang lahat ng gawa ng wickedness ay patuloy na ito ay aalisin ng ating Panginoon Diyos at maghahari ang kaharian ng Diyos, righteousness, peace, and joy. At naniniwala tayo na katulad ng salita na sinabi sa atin ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, righteousness exalts a nation. Kaya naman, mga kasamba Pilipinas, we are in continuous articulation and continuously we are meditating. We are having in us divine imagination of the things that the Lord God is going to do. And as we are seeing the foretaste, the glimpses of what He is doing, we know that it will come to the fullest of what the Lord God has promised our beloved nation. Kaya tayo ay sama-sama na nag-articulate sa inyong mga comments na aming pinaparaan dito, mga Samba Pilipinas, ay patuloy nating ina-articulate ang mga bagay na may kinalaman sa alignment sa prinsipyo ng Panginoon sapagkat, mga Samba Pilipinas, articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Amen and amen. Yan. Amen. Sabi ni Ninang Rosana Bagsik, amen. Yes, amen po. Thank you po, Lord. Sabi ni Sandra Ray Domingo, sabi naman ni Pastora Nay Malumag Pantay. Yes, Lord. Ganun din. Amen, Lord. Sabi ni Pastora Nay Cecil Collado. Si Ate Maylin Kim, tinatag niya ang ating mga brethren from South Korea, of course. We are excited to see Nainora, Tita Marla, Tita Nancy, and Nanay Tina. Sino ba? Si Ate Chel, si Ate Raquel, si Tita Bibeth, of course, Tito Marco, and Ate Arlene, Tita Josie. Ayan, inumpisahan ko kasi dahil pala. Sino ba? Tailito na Evangie, of course, and everybody, lahat ng mga ating mga brethren from the Bride of Jesus Christ. Si Tito Edel, of course, and si Tita Vicky, kung nandyan sa Korea, of course. We're very excited to see all of them. Ayan, sabi nga ni Joshua, thank you, Lord, for your promise. In His Kairos time, the whole world will be filled with His glory and righteousness. By your grace, may your life be manifested in us. Amen. Ayan, yes, Philippines will going to be a righteous nation, sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla. Amen and amen po, sabi naman ni Steph Joy. At si Leonie, ganun din. Yes po, Lord. Thank you po, Lord. Salamat po. Ayan, salamat po. Alright. Alright. At talaga naman, na nakiki-articulate sa atin ang ating mga kasama ditong nakikitoka dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. At patuloy po na tayo ay magkaroon ng comment sapagkat ika nga ng isa sa mga awitin natin ay laging mayroong nangyayari. At maging sa bawat pagko-comment natin, may nangyayari sapagkat true worship is manifesting the life of Christ and we are offering our bodies and letting the Christ in us use our bodily forms. In whatever we are doing, we let the Christ in us use our bodies, and so therefore, in whatever we do, the Lord is
being glorified. Alright? Amen and amen. Alright. Ano pa ba ang ating mga kailangang masabi? Ayan, kasama natin anak, si Aris, At alam natin na meron ito, may plano ang Diyos sa kanya at marami siya makakayanan na ating patuloy na pinagkakaloob, pinagkakaloob dito sa kanya upang sa ganon ito ay kanyang magamit, ito ay kanyang maibalik sa ating Panginoong Diyos at patuloy na magmanifesto ang buhay ni Kristo sa kanyang lakad, sa kanyang buhay. At of course, kasama natin, kumpleto tayo anak. Nandito si Yuan at si Cody. At of course, nakalaya sa kanilang mga kabisihan sa school. At congratulations sa dalawang kasama natin sapagkat sila ay of course mga scholars. Congratulations. May mga awards sila. Congratulations. Isang mga Dean's anak. Lister tsaka isang college scholar. Yan. Congratulations sa inyo at patuloy pa ninyong luwalhatiin ng Diyos sa inyong mga toka, maging sa eskwela, ay talagang maipakita ang buhay ni Kristo. That is why, we are into the building up of godly education, ika nga. Amen and amen. Ayan. And sa kadahilan ng yan ay tayo ay magpapares later. Alright. Maariba ang pares anak. Ito ay binuksan na, yung pares-pares. At talaga naman, Yes. Bahagi ng imprenta na ginagawa ng Diyos sa tunay na pagsamba sa pamamahala ng Ayan pera. po, nakikita ko niya sa screen Tunay ninyo. na pagsamba sa, of course, sa maka-Diyos na eskwela at tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Yes. Ayan, tingnan niyo po yung screen ninyo. Nakikita niyo ang libreng plug ng ating Pares. That's our Ayan, new no? business. Alright. Ayan, at nung birthday ko po, ayan ang naging handa natin. So, maraming salamat. Maraming salamat sa Pares. Ayan, nakikita niyo. And of course, ang Divinely Done Coffee, yan din po ang si Cody wala dyan, May sakit kasi si yan, Cody. Ayan. Talaga naman. Ayan, alright. And of course, speaking of birthday, maraming salamat to Sir Ogie Alcacid for sending a video greeting. Maraming salamat Praise po. God sa kanyang grasya, na talaga naman na-imprenta din, anak, ang tunay na pagsamba sa larangan ng makadiyos na musika. Ayan. Ayan, andyan po yan makikita, i-play sa atin ni Ate Ina right Hey, now. Mark Augie Ayan, here. nakita Just want to niyo greet you. naman. Happy birthday. Nilagyan ko Hope ng you're caption enjoying ako your na day. naglagay para ma... And I look forward to the day that we have coffee together and talk Narinig ba about nila, lots of ate? things, including music Ayun, narinig. and of ko. course faith. God bless you, bro, and happy birthday. Isa pa, Ate Hey, Ina, Mark isa pa. Augie here. Just want to greet you. Happy birthday. Hope you're enjoying your day. And I look forward to the day that we have coffee together and talk about lots of things, including music and of course faith. God bless you, bro, and happy birthday. Okay, Hey, palakpakan Mark naman natin Augie. si Sir Ogie. Wow, alright. Ayan. Praise God. Sir Ogie the Pogi. Binati ka anak ni Ogie the Pogi, kaya magiging Marky the Pogi ka na rin. Ayan. Once again, maraming salamat, Sir Ogie, for taking the time to greet. Thank you so much, Sir Ogie. Of course, alam natin na yan ay mga kapatid na natin sa Panginoon, at sila ay nakikita natin na patuloy, na sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. At kaya naman, napakaganda, mga divine connection na meron na hindi natin, of course, sabi nga ng ating awitin, ang hindi kayang asipin ay kaya niyang gawin. Yes. Ang Diyos, ang gumagalaw sa ating mumunting kakayanan ay ito ay pinagyayaman ng Diyos. Ito ay sinasangkapan ng Diyos ng mga bagay na kakailanganin natin upang may palaganap ang dimensyon, of course, ang cutting edge, ang sandata ng tunay na pagsamba. At ito nga ay alam natin na far more than singing songs, alam natin true worship is manifesting the life of Christ. Amen and amen. Ayan, Sino mag-aakala? Sabi nga ni Papa, ang di kaya na, ang di kayang isipin ay kaya niyang gawin. So, talagang, it's
the moving of the Holy Spirit, the moving of our Lord Jesus Christ. Amen. And Anak, talagang- tatlo lang tayo, at maaring ito ay mga pasimula, mga foretaste ng mga bagay na pwedeng umpisahan ng Diyos, mga dakilang bagay upang ang godly music ay makapasok sa secular music industry. And of course, we are really planning, kami po talaga, nag-usap na kami ni Sir Ogie na mag-meet and to have coffee together as you have, sabi ko nga, dito na sa Parisan. Hindi, pero actually, siya po yung nag-bring up nung na yun, na meet tayo, let's have coffee and talk about things. Yung about music, of course, and faith nga. Thank you, Lord. Because si Sir Ogie ay talagang na siya, believer na siya. Correct. And actually, dalawa po sila mag-asawa, talaga mga believers sila. And they really love to serve the Lord even in their music. Kaya Correct. talagang isang nakaka-excite na inaabangan natin kapag tayo ay napakaganda niyan, anak, sapagkat sila ay establish ang kanilang impluensya, At kaya naman nakita natin na itong mga influences na ito na bunga ng talento na pinagkaloob ng Diyos sa kanila, ito ay patuloy nilang ginagamit upang ang Panginoon ay mapapurihan, maparangalan, at ang mga prinsipyo ng Diyos na kanilang nasumpungan, ito rin ay of course ay kanilang maibahagi sa mga sphere of influence na meron sila. Amen and amen. Ayan, Song by Sir Mark Magpantay featuring Sir Ogie Alcacid soon. Ayan, Yan ang mga posibleng mangyari. Tayo, sabi nga ni Papa, flow lang tayo. At ang Diyos ang bahalang gumawa ng mga bagay na yan. Ayan, Amen. congrats po Ate Yuan and Kuya Cody, sabi ni Pastor Ty L. Nar Magpantay. And ayun pares-pares, sabi ni Ate Maylene Kim. Gusto mo ate, dali namin sa Korea ang pares-pares Maganda doon yan. Oo, malamig, no? doon Ayan, congratulations po Ate Yuan and Kuya Cody, sabi ni Steph Joy. Ayan, blessed happy birthday po ulit tayo, Mark. Sabi ni Steph Joy, thank you so much. At excited po kami na matry ang pares-pares. Oo nga pala, hindi pa natatry ng mga taga Cavite ang pares-pares. Malapit na yan. Malapit na daw po yan. Alright, and let's move on. And we have 3 songs for tonight. Ito po ang aming third song. Ang title po nito ay Alab ng Puso, an original composition by our dad, Elmer Magpantay. Sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag, alab ng puso ng iyong mga anak. Sa kapalad na ulap ay mayroong magaganap, isang malakas na buhos na ang iyong kahabagan ang siyang masusupungan ng aming mahal na bayan. Ang iyong kalwatian ang siyang mamamanas ng aming bansang Pilipinas. Sa gitna ng dilim ay sinag ng liwanag, alab ng puso ng iyong mga anak. Sa palad na ulap ay mayroong magaganap, isang malakas na buhos
siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Ang iyong kahabagan ang siyang masusumpungan ng aming mahal na bayan. Ang iyong kaluwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Ang iyong kahabagan ang siyang masusumpungan ng aming mahal na bayan. Ang iyong kaluwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Ng aming bansang Pilipinas. Alright, sigaw tayo anak. 1, 2, 3, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Ang iyong kalwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag, alab ng puso ng iyong mga anak. Ito po ang awiting alab ng puso, isang God-given song na naniniwala at umaasa, no? We are continuously hoping for the best for our beloved nation. There is always hope. May pag-asa ang kalwalatian sa ating bayan because the Christ in us, living in us, the Christ living in us is coming out of us. In this technology of true worship that we have as a cutting edge of the nation, the Lord Jesus Christ is being made known, being manifested, mga kasamba Pilipinas, because in true worship, we offer our bodies and we let the Christ in us use our bodily forms. And if it is the Christ using our bodily forms, the physical presence of God, the life of God is physically present on earth through our bodies. At alam natin that in true worship, that's why in true worship, things are being divinely done. At ang sabing ganon, sa gapalad na ulap ay masusumpungan, magkakaroon ng malakas na buhos ng ulan. At alam natin, ang buhos ng ulan na ito ay hindi lamang maulan ng pagbagyo in the natural, kundi meron itong, all truths are parallel, mayroong malakas na buhos ng ulan na nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Kaya naman naniniwala tayo ng revival. Naniniwala tayo ng mighty movings of God sa ating bansang Pilipinas. May galaw ang Diyos sa bansang Pilipinas. Yan. Power na power po. We're looking forward for the collaboration of Time Mark and Sir Ogie. Si Steph Joy, si Julie, amen po. Thank you po, Lord. Sabi ni Tita Maris and si Pastor Anay Malu Magpantay. Thank you, Lord. Si Pastor Jack, hello and good evening sa mga Pilipinas and Magpantay family and to the whole team. God bless you more. Sabi ni Yan. Pastor at sabi rin niya. Napakarami niyan. Wow, ang More. ganda ng message ng song at ang ganda ng boses, sabi ni Pastor Jack. Sabi naman ni Pastor Tay Elnar Thank you, Magpantay, yes, Lord. Yes po, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po. Ayan, si Deborah Dampitan, thank you po, Lord. Si Leonie Gula, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen. Thank you po, Lord. Sabi naman ni Deborah Dampitan, ayan ang mga comments natin so Alright. far. Thank So, you so ayan, much. patuloy nating ina-articulate ang mga comments na ito sapagkat alam natin na patuloy, what we are articulating is what is going to be manifesting.
Kaya nga mga kasamba Pilipinas, maraming salamat sa patuloy niyong pakikiisa sa amin dito sa ating sinasagawang contribution na mga spiritual activity. Mga cutting edge na meron tayo na alam natin na ito ay lahat ng bagay na ating sinasagawa ay hindi natin ginagawa sa ating sarili lamang, kundi bagkos alam natin na ito ay pinangungunahan ng banal na spirito sapagkat kanyang sinabi that those who are sons are those who are led. Sons of God are led by the Spirit of God. And we are led to do the things that we are doing. Alam natin na ang mga bagay na ito, maaari na ito ay walang kwenta in the natural, katulad ng mga pag-ikot sa Jericho, katulad ng pag-akyat ng alalay ni Eliseo upang ni Elias, si Eliseo, upang tignan kung meron na bang ulap na kanyang matatanawan sa gitna ng tagtuyot, sa gitna ng taggutom, ay mayroong pag-asa sa pamamagitan ng pangako at salita ng Panginoon, the living word, ika nga, the preceding word na sinabi sa kapanahonan ni Elias na malapit nang dumating ang ulan at uulan na. Kaya naman, in anticipation, ay patuloy na pinatitignan ni Elias kay Eliseo. Tingnan mo kung meron ng ulap. At nung nag-report na ikapitong balik, itong si Eliseo at kanya natanawan, ang gapalad na ulap, ay ito'y binalita niya kay Elias at sinabi ni Elias na ito na ang sinyales, ito na ang signal at uulan ng malakas matatapos ang tagtuyot. Mga kasamba Pilipinas, matatapos ang mga pangyayaring negatibo sa ating bayan sapagkat ang pangako ng Diyos na kanyang binitawan ay patuloy na nagkakaroon ng mga pahiwatig. Kakaroon na ito ng mga sinyales na ating nararamdaman sa Spirit. Kaya nga, hindi tayo tumitigil sa pananalangin, hindi tayo tumitigil sa pagsamba, sa pagpupuri, hindi tayo tumitigil sa pagkain, pagsasalo-salo sa mga salita ng ating Panginoon at sa panghahawakan sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos katulad ng ginagalawan na platform na meron si Pastor Jack, si Pastora Janet at ang kanyang pamilya, ang kanyang ministeryo, ang bed of promises na patuloy na nag-steer up na tayo ay magtiwala, manghawakan sa mga pangako ng Diyos sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman napapako. Amen and amen. Ayan, sabi nga ni Ate Tess Minorca, amen po. Thank you po Lord. Sabi naman ni Isaiah Joshua magpantay si Ate Tess Agliam. Amen po. Si Leonie, ganun din. Amen po. Thank you po Lord. Si Apple Fuentes, thank you Lord for this online platform. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Si Joshua Deligero, amen po. Thank you Lord. Si Pastor Tay Elnar magpantay. Amen and amen po Lord. Salamat po Lord. Salamat po. And ayan, ang mga kasama natin for Chem ay nakita Sino ko po? na kasama natin si Ate Chem. Oh, Ayan, nandiyan si Ate Chem. Hello. Of course, Good si evening. Oli ay kasama niya. Ayan, si Oli Girlet. Si Tito Ray Danpita nandyan din. Of course, nandun sila ngayon sa ating Pares. So, doon po ay mga taga San Jose, pwede yung dalawin ng Pares for tonight. And every night po yan except Friday. But Friday ngayon. Except Friday. Friday nga pala ngayon. Then next week ang start yan. Friday ang wala. Pero anak, malapit na ang Jesus Reigns, Ito November ay isang 30 po, malakihang contribution sa galaw ng Diyos. November 30, 82 provinces, ay merong kanya-kanyang idaraos na mga Jesus Reigns events na kung saan ay patuloy na isinisigaw ang pangalan ng Panginoon. Patuloy na ginagamit ang sandata ng tunay na pagsamba sa dimensyon at larangan ng musika. At of course, ang dami natin mga kapatiran na sumasama diyan sa lahat ng probinsya. Kaya naman patuloy na tayo ay makilahok, mga kasamba Pilipinas. At of course, ito ay establisado na ng mga panimula na nakita natin na pakikibaka, na toka na meron ang mga nag-handle ng
Jesus Reigns. Ayan, November 30 po yan and all over the Philippines po ang Jesus Reigns sa iba't ibang probinsya kung saan man kayo matatapat na probinsya ating pong suportahan ang gawaing ito. At yan, sumisigaw yan pa, di ba? 7 times. Oo, 7 times. Ayan, Jesus reigns. So talagang ang paghahari ng Panginoong Diyos Ayan. ay patuloy nating ginagawa ng paraan para maiparating sa ating mga kababayan. Amen. Especially at this moment, at this time and season, Correct. kinakailangan talaga magkaisa. Unang-unang simbahan para sa gayon ay Amen. sumunod ang estado ng ating bansa. Amen. So, Kaya nga ayan kung po. saan patungo ang simbahan, doon patungo ang bayan. Ayun, ayan. And ayan po ang ating mga kailangang abangan this month. Patapos na ang month ng November. And of course, how many days to go before Christmas? Oh, bago magpasko anak, meron 25 days. gaganapin 27 tayo, days na, before meron tayong Christmas. gaganapin na camp. Ano yan? Yes, 27 days before Christmas. Ayan, malapit na ang Merry ating... Christmas, mga kasamba Pilipinas. Ayan, it's the most wonderful time of the year. Sabi nga ng aking anak na si Arco, ang kanyang paborito, it's the most wonderful time of the year. But this year pa, medyo nagtatampo si Sir Jose Marichan kasi Oo, maraming maraming- kaganapan daw na Maraming hindi na siya issues, nakakanta. At July pa lang daw next year, lalabas na siya para maaga-aga ang kanyang paglabas. Pero kidding aside, talagang tayo pa rin ay naniniwala sa tunay na rason kung bakit nagkakaroon ng Pasko. And of course, the reason for the season is none other than our Lord Of course, Jesus Christ. si Jose Marichan, anak, ay kasama natin sa PhilSCAP at ito ay isang pride ng Pilipinas. Kaya naman patuloy na tayo ay saludo sa kanyang dimensyon ng kung paano siya ay lumikha ng mga awitin at yung kanyang pinakasikat na awitin ay talaga namang nilatag niya doon ang tunay na diwa ng Yan. Kapaskuhan. Christmas in our hearts. Alright. Kaya, Yeah. of course, anak, magkakaroon din tayo ng camp this coming December 19. 19, 20, and 21. 21. Ayan. As Ayan, for me and my house, we will serve the Lord. Ayan, napakaganda ng tema at patuloy na ito inuumpisa ng pukpukin din na ating Reverend Tatay Ernie Abella na kanina umaga sa kanyang Mornings with Ernie Abella ay kanyang tinalakay ang struktura ng pamilya na kailangan na ito'y naka-align sa God's design. Kaya naman para alam natin na ito ay mga bagay na nagbubuo ng bayan, na ang mga maliit na bahagi ng bayan na tinatawag na pamilya ay kailangan na makapasok ang buhay ni Kristo. Tawag natin ay godly family, godly couple na patuloy na ini-establish. At ito ay may kinalaman sa cutting edge na meron ng ating bayan na true worship is manifesting the life of Christ in every aspect of it. Of course, including as a couple, including as a family, ay kailangan na magmanifesto ang buhay ni Kristo. This is the way we are using our cutting edge of the nation. Amen and amen. At patuloy nating ini-improve pa ang ating Samba Pilipinas online station by next Friday. Ating inaasahan na ang pagbinyag ng bagong base ni Cody Christoph Collado. Palakpakan naman natin si Cody. December na ba yun? December na yan. December na po yun. Kaya nga, aawit ka na rin ng We Are The Reason yan, anak. Apo, 2 weeks ko na pinapractice ito at ba't wala kasi si Juan but aawitin na namin yan next Friday. Kaya alam, may pasok na to mga to but ang pagkakaalam ko po wala silang pasok ng Friday, Saturday and Sunday. Alright. Parang ganun yata, So, yan. Abangan natin ang bagong base ni Cody. Of course, magkakaroon siya ng base tour. Tutor niya tayo sa kanyang bagong base. But we are very excited kasi alam niyo po si Cody, itong base na ginagamit niya, ito ay bigay pa sa akin ni Tito Marco from Korea. Year 2015 nung binigay sa akin yan. So matagal-tagal na. My first time in Korea. 10 years ago. 10 years ago, wow. Isang dekada na pala yan na binigay. Opo, pero maganda to, made in Korea yan. Maraming serbisyo yan. Opo. Kaya talagang hindi natin papakawalan yan at eventually siguro bibisita natin si Boss Toyo. Hindi. Joke na. Hindi, yan. Abangan ninyo ang ni Cody Christoph. Bago na ang kanyang bass, 5 strings yun. Anong tatak nun, Coach?
Squire daw yon, mamahalin talaga yon. So, medyo nahuli na kami kasi hindi pa kami nakapagpapalit ng equipments namin. Ako, si Yuan, si Maika, si Cody ang nauna. At talagang pinag-ipunan po niya yun, ha? Talagang nag-save siya for it. Talagang porsigido siyang makuha yon. Nagpasada siya sa school, nagsasabay siya ng mga estudyante, mga classmates niya. Pero tinulungan siya ng kanyang papa, papa and mama niya. Siyempre naman. At of course, nakita natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang. At sa mga panahon na kailangan natin ng mga bagay-bagay at alam naman natin na ito'y binabalik natin sa Kanya, ay hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya congratulations sa bagong base na parating na pinag-ipunan at Yes. bunga ng pasada ni Cody. Unang Of pasada. course, kandiyan dyan na naglalabasan na ang ating mga Ayan. financial arm ng Samba Pilipinas Samba Ministries. Una-una yung SODSO, Educational Consultancy Services, of course, ang ating Cohubs Ice Cream, Basilea Gadgets, MDW Food Hub, ang ating Pares, yun yung pinakabago, ang ating Divinely Done Coffee, CU Delivery, ano pa ba mga nandyan? Andyan ang Mash Bowls, at ano pa? Teka lang, hintayin ko nasabi ko na lahat Sabi ko na pala lahat. Basilea Gadgets. Yes po, nasabi ko na ang Basilea Gadgets. At yan, marami pang paparating na mga natin. But for tonight, of course, meron na namang free webinar ang SODSO. And if you are looking for a platform and a pathway for you to be able to work and study abroad, please visit the page of SODSO Educational Consultancy Services dyan po sa Facebook. At every Friday po yan at 7 to 8 p.m. meron silang mga free webinars na pwede po ninyong salihan para kayo ay ma-inform sa mga process kung paano nyo Marami na naging matutupad ang interesado mga- anak at marami Yes. na nakita natin na nagkakaroon ng pagpo-fulfill ng kanilang mga requirements. Yan. And of course, alam natin na ito may kinalaman din na sa mga pagmimisyon na pwedeng gawin. As a missionary sending nation, we can use this as an avenue na makapasok sa mga bansa at doon ay bitbitin natin ang imprenta na meron tayo sa tunay na pagsamba at of course, ito ay magiging kaparaanan din upang magkaroon ng kasaganaan, dumaloy ang prosperity sa bawat pamilya na ating kinabibilangan. At dapat lang natin, of course, alam ito ng mga godly financiers ang ating nugget na kung saan ay may kinalaman sa pundasyon ng purity of prosperity. The purity of prosperity is prosperity continuously being used for God's glorious agenda and for the fulfillment of His perfect will. Amen and amen. Ayan po yan, yung mga nuggets of revelation na pinapost ni Papa. Nakapost po yan sa Samba Pilipinas page at sa Facebook po Course, personal. sa kasama natin palagi dito, sa mga portion na meron ng Samba Pilipinas, itong portion ng Godly Financiers na naka-assign kay Pastor Tay Elnar Magpantay at lalo pang pagpalain ng Diyos ang bawat portion na meron tayong ginagalawan dito sa ating Samba Pilipinas. Yes, speaking of SODSO pa, we are partnering sa mga schools, and last night we are glad to announce that we already have a partner in Korea. Oo nga, So sa mga mapapadala natin na mas mabilis ang ating mga missionaries sa Korea. So, Tuloy-tuloy anak ang ginagawang pakipag-meeting sa mga partners Yes. ibang bansa. Sa US, nakita ko na isang araw yung mga kapartners sa US, sa Canada, at sa iba pang mga bansa na tuloy-tuloy ang pagmi-meeting at sa ganon ay ma-establish at talagang mabuksan ang pintuan para sa ating mga kababayan na makapasok sa mga bansa na ito at tayo ay makapag-mission, maging bahagi ng ating imprenta bilang isang missionary sending nation. amen and amen. And maraming salamat po for all the support. Lahat ng mga umattend sa mga webinars ng SODSO na mga in-invite namin. Maraming salamat po sa inyo. Alright, we've come to the end of our live session for tonight. Ate Yuan, you want to say something before we go? Thank you
po for joining us this evening. And samahan niyo po kami sa mga upcoming programs dito po sa Samba Pilipinas Online. Online station. Alright. And si Kuya Cody, may gusto ko sabihin. Kuya Cody, kahit wala kang mic, marinig ka dyan. Ayan na lang. Sarangayo. And Ate Maika, gusto mo bang hi lang sa kanila. Ayan. Maraming salamat for joining us tonight. Before we go, of course pa, any last words? Ayan, salamat ng patuloy sa inyong pakikitoka sa amin dito sa Samba Pilipinas Online Station sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen and amen. Of course, pasalamatan natin ang ating mga audience dito, si Pastor Anay Malu at si Pastor Anay Cecil together with Arco. Maraming salamat for always being here every week. And of course, our tech team, si Ina Dampitan, si Aris. Andito ngayon si Aris. Alright. At palapit na ng palapit ang pagpunta ni Aris dito talaga. At Amen. ang si Hagay, ay of course si Hagay ay nandun sa Pares-Pares ngayon pa. Oo nga, kaya namimiss ko yung mga palakpak eh. Oo, kasi... Andiyan pa naman, sample nga Aris, palakpak ko daw. Ayun pa, medyo mainin lang. Maraming salamat sa aming tech team of course and sa lahat ng buo-buo ng ating Samba Pilipinas Online Station. Maraming salamat po for always joining us dito sa Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Every Friday 6 p.m. Philippine time po yan. Sa susunod na Friday po ulit, magsama-sama tayo dito sa ating first ever segment of Samba Pilipinas Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Sisigaw kami bago kami umuwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! See you everybody!